Napakalayo ng boto nila doon sa Antipolo. 8-2. 8 yung bumoto kay Bong Acop, 2 lang ang doon sa kalaban. Ibig sabihin nito, ang endorsement ni Sara ay merong kiss of death! Napahiya si VP Sara doon sa kanyang inendorso na kandidato sa Antipolo City 2nd District Special Election. Napahiya sapagkat napakaliit ng boto ng nakuha nung katunggali ni Dr. Bong Acop na anak ni Congressman Acop na namayapa noong Disyembre. Ito ay nagpapatunay lamang na walang boto ang Duterte sapagkat kitang-kita dito. For every 10 voters ay 8 ang bumoto kay Acop at 2 lamang ang bumoto doon sa kanyang katunggali. Ibig sabihin nito, walang endorsement power si Sara na kagaya ng ginawa din niya doon sa Manila na siya ay nangampanya rin against Benny Abante and Joel Chua, pero panalo pa rin sila. Kaya yung sinasabi dyan ng kanyang mga DDS camp na ang mga mag-i-endorso sa impeachment ay matatalo sa 2028. Walang katotohanan yan, napakalayo sa katotohanan. Ito ay sample na nga lang itong sa Antipolo na 8 votes out of 10 at 2 lang doon sa kalaban. Ang layo ng diferensya, 60,000 si Bong Acop at 12,000 naman yung kalaban. Ang ibig sabihin nito, talagang tambak, landslide, tambak na tambak. Ibig sabihin nito, walang appeal ang endorsement ni Sara. Kaya nga ito yung sinasabi ko, na sa 2028, yung kanyang ambisyon na magpresidente ay walang mangyayari dyan sigurado sapagkat ang mga taong bayan ngayon ay alam na kung ano ang ugali niya, kung alam na ang kanyang mga katiwalian, at alam na ng mga taong bayan na siya ay boba at tanga. Kaya hindi yan pwedeng manalo. At yung pananakot nila na lahat ng boboto sa impeachment kay Sara ay matatalo sa 2028. Ilang beses nang napatunayan yan na walang epekto yan, pananakot nyo. Yan ay imagination nyo na lang yan. Nagpapalakas lang kayo ng loob para sinasabi nyo, number 1 si Sara, pinakamalakas si Sara. Ang totoo niyan, hindi. Kaya nga siya hindi tumakbo noong 2022 ay dahil alam niya na wala siyang boto. Kaya nga nag-vice siya kay BBM para siya ay siguradong manalo at halos wala siyang gastos at pagod dahil kasi ang nagtrabaho noon ay ang lakas na ang campaign manager naman ay si Martin Romualdez at ang campaign manager naman ni BBM ay si Ben Abalos, si Benhur Abalos. Kaya walang katotohanan yung sinasabi ninyo na yan na napakalakas nyo. Ang totoo niyan, saan pupulot ng boto si Sara? Sa mga parte ng Marcos loyalist, mga Ilocano at mga Waray na mga kakampi nila Madam Imelda Marcos at nila Martin, walang botong makukuha si Sara. Natural, kasi gusto niya ipapatay si BBM, si Lisa at si Martin at gusto niya ipatapon yung bangkay ni former president or the late president Ferdinand Marcos Sr. Kaya saan siya pupulot ng boto? Yun ang mga pinklawan, yung mga dilawan, natural, hindi rin siya dadalhin dahil kasi meron sila, nandyan si Madam Leni Robredo, si Senator Risa Hontiveros, Senator Bam Aquino, Senator Kiko Pangilinan, si Senator Coco Pimentel, at meron pa silang pwedeng makonsider na iba pa. Yun namang mga kaliwa, hindi naman sila rin ibubutol dahil galit na galit yan kay Duterte at saka kay Sara. Papanig yan sigurado sa Liberal Party, itong mga dilawan. At yung iba naman mga political parties ay siguradong makikialyado sa either sa administration or sa opposition sapagkat siyempre gusto nila magpasok ng mga kandidato nila para sa pagkasenador at para meron din silang mga network pagbaba sa lokal. Kaya walang boto yan si Sara. Saan pupulot ng boto yan? Nako, mag-isip-isip nga kayo. Yung pananakot nyo ay ilang beses nang napatunayan. Walang boto si Sara, hindi mananalo yan. Yung sinasabi nilang malakas sila o yung number 1 siya sa survey, yung fake na survey naman yung Pulse Asia tsaka yung False Asia at itong SWS, mga bayaran lang yung mga propagandista na yan. Kaya wag na wag kayong maniwala dyan. Ito na, napatunayan na kay Benny Abante, kay Joel Chua at ito kay Bong Acop. Walang boto si Sara.